Hi, good morning everyone. This is Oscar here again from Liwaliw Travel, guys. It's really such a beautiful day today. Napakaganda. Ang ganda ng sikat ng araw. And actually matatapos ng summer. Ang bilis. Ang bilis ng oras, no? Time flies so fast. And actually I'm gonna pick up Luke, no, kasi nagpagupit siya. And sinama ko na rin to si Morlak kasi gusto, layas to parang ako. Gusto niya laging nasa labas ganyan din si Morlak Well, anyway, I think I'm just gonna share a little something to you guys, no? About share lang about business, no, and actually it's actually my actually 4 years already doing a full-time business, no, sa Liwaliw Travels. And actually it's our anniversary sa October, no. And yun, naisip ko lang to create this video, no. I think it's very timely, no, kasi share ko lang yung para tips din dun sa mga nagbabalak na magkaroon ng sarili ng business, especially dito sa bansang to, no, sa Canada and the US. Unang-una na I congratulate, no, and I respect yung mga kapwa rin natin Pilipino na nagsubok na mga magnegosyo dito sa, especially sa lahat ng mga Pinoy na nagbi-business sa hindi nila actually bansa, hindi naman natin atin tun Canada or in some places man, no, pero they have the guts, the courage na magumpisa, no, to start a business. And hindi basta-basta yon, no. It's really need some talagang matinding courage or talagang matinding mindset, no, to start something like this. And I'm just sharing yun within the 4 years existence ng business, and I think we still growing, and talagang wino-workout natin lahat, no, to stay, you know, in the platform, no, sa ng pagbi-business, no. And hindi lahat ng mga nagbi-business, especially, no, talagang nagsasucess. Merong mga nag-start ng business within a span of let's say a year or 2. They try it pero hindi nagtagal, no. So yun yung mga something na we should be grateful, no, kasi parang yung tumagal ka ng at least 4 years is an actually achievement na yun, ano. And syempre tuloy-tuloy hindi pwedeng sa business, kasi hindi pwedeng mag-stop ka Kailangan lagi kang merong innovation, dapat na meron kang gagawin para mas ma-maintain mo, magpatuloy yung negosyo, no. So yun, I'm very thankful, no, that in the span of 4 years, although hindi pa talaga nami-meet yung success, no, na talagang mag-gain tayo ng malaking achievement. I think the span of 4 years na sa pagiging stay in the business and still working on it is something na pwede nating may pagmalaki, no. And sa lahat ng mga nagbi-business na mga kapwa natin Pilipino, yun lang, sumubok ka na magnegosyo ka and try your own way is malaking ano na yon, something na na-improve nila sa sarili nila. So
Sa akin lang, yung pagbi-business hindi naman kasi ano yan eh, hindi para sa lahat eh. Hindi para sa lahat ng pagninegosyo, no? You need a strong determination, drives, will and goal and plans, no? Para makuha mo yon. So hindi madali yon. Sabi nga ng mga successful na mga business owner, mga malalaki na talaga, they mention na talagang ang pagiging entrepreneur is a kumbaga lonely world, no? Talagang malungkot na mundo kasi minsan nag-iisa ka lang. You're trying to do it on your own, no? Somehow, no? So hindi basta-basta, no? So yun yung something that we should be proud of, no? Sa lahat ng mga nagbi-business, no? Yun, parang share ko lang na if you really wanted to start something, kung may mga trabaho pa kayo, and ako rin naman ganun eh, I started na hindi naman sa business kagad dahil wala naman tayong malalaking puhunan eh, no? Diskarte lang, services lang yung ginagawa natin, no? But if you're given a chance na mag-start ng malaking puhunan talaga para sa atin, is why not, diba? We can start something else, a new business that pwede rin na mas malawak pa in the sense of pag-scale up ng business. So yung pagbi-business, hindi yan biglaan, kailangan pag-aaralan nyo, no? Lahat, especially kung meron kang full time, no? Ako kasi nung meron akong full time, kumbaga unti-unti I work as a chef, no? And then paunti-unti yung mga side hustle hanggang sa nagkaroon ka ng isang strong na pwede mong maging side hustle. And then minsan nawawala eh, ups and down eh. Ganun ang business, hindi tuloy-tuloy, no? Kaya kailangan talagang yung innovation matindi ka, no? Na nakakapagpalit-palit ka. Gaya ko, before yung sa wedding and video production where I started, no? Naging successful yon, but since lumating yung pandemic, medyo nawala siya sa alignment, no? So you have to do some innovation. Maghahanap ka uli ng bago, mag-aaral ka uli, no? So unti-unti yung pagpasok, no? Hindi kasi pwede yung let's say meron kang trabaho full time, yun ang nagiging livelihood mo, hindi mo pwedeng iwanan kagad yun. Marami na nagsabi niyan, and totoo yun. Yung mga nagpapayo ng mga ganon, totoo yun, kasi hindi mo pwedeng iwanan yung strongholds mo na trabaho mo talaga, and then you shift to bigla ang business, negosyo. Paano kung sumablay, no? So talagang panghahawakan mo pa rin yung strongholds na employment mo, and then gradually maglalagay ka ng side hustle, and then kung mag-success, then another innovation thinking na naman kung paano ka kasi kailangan meron kang mga backup eh, kasi kung wala kang backup, pag humina yung isa, tirik ka sigurado, and for sure babalik ka sa pangangamuhan uli, no? So yun, laging may backup. Even paulit-ulit ko sinasabi, 7 flow stream of income is important. Ganun din sa business, dapat may backup ka. Gaya ko, meron ako ng travel agency, meron ako ng masterclass course, meron akong digital marketing, no, sa paggagawa ng website. Kasi bumabalanse yun eh. Kung medyo mahina itong isa nagbabackup, nagbibigay pa rin ng passive income sa'yo, makakasurvive ka somehow. Although hindi talagang malaking-malaki, no? But in a sense na nagsusurvive ka sa business mo within 2 years, within 3 years, you are in the good direction, no? Kasi hindi naman yan eh. Sabi nga may 5 ways to survive with the business. So yung una yung survival. Hindi ko lang masyado kabisado, pero yun, yung survival, tapos yung scale up mo, tapos maintain mo yung flow, no? Ganun yun, no? So hindi in a matter of a year is successful na kagad. Talagang
sobrang pinaghihirapan po. Talagang yung hustle, no? Yung pag-hustle, pag-grind talaga. Dapat meron ka nun. Dahil kasi kung wala ka nun, maaga kang give up. Baka in a month lang, or in let's say 6 months lang, wala na. Give up ka na. Kahit na anong klaseng negosyo yan, no? So, importante yung mga ganun, mga plano. And yeah, since this is my 4th year being fully, no, having my own business na niraran ko, and I'm so thankful kasi marami kong natulungan din na mga bagong nagbi-business sa travels, and they put up their own even shop nila, and part-time hustle na ginagawa nila na kumikita sila sa pagiging freelance travel agency. And ito pa nga yung isa naming winork out, which is yung dinikit namin, vertical integration yung ginawa namin, na isinama namin yung e-commerce platform sa travel industry. And eventually, hindi yan in a matter of months, in a year or two, makikita nila yung resulta talaga ng aming vertical integration between travels and e-commerce platform, kung paano sila magkaroon ng way of earning, no? And practice yan napapractice nyo yung, let's say, yung nag-start kayo ng business na isa, and then yung sa mga susunod na business, pwede nyo na mapag-aralan. Kumbaga, nakukuha nyo na yung formula kung paano talagang i-execute yung pagninegosyo. So ganun lang. I am so grateful na God given me this talent. Yun nga, talagang we have to continue, no, sa grind, no, talagang patience, no, tiyaga, and strong determination. Kasi kapag mahina ka talaga, sinasabi ko sa iyo sa business, lalagapak ka talaga, lalagapak ka. Motivation, no? Minsan, kasi, yun nga, hindi madali magnegosyo. Especially, dapat meron kang makakasama side by side lagi, no? And mas mahirap kung nag-iisa ka, no? Talagang ganon, laban-laban lang. And dun sa mga nag-i-startup pa lang ng mag-business, kahit mga side hustle, part-time business, laban lang, continue lang. Kasi as you go along, marami kayong matututunan. And eventually, magiging matatag kayo dyan, and makaka-establish talaga kayo ng sarili ninyong negosyo. So anyway, I'm looking forward dun sa aming plan, sa mas malaking plan namin about the Liwaliw Travels, yung aming Canada tour. I will make it happen. It's gonna happen, no? Yung plan namin na Canada tour, hindi man 2025, 2026. May execute namin yan to scale up the Liwaliw Travels as long as well as dun sa ating mga affiliate, franchisee sa travel agency at sa aming e-commerce platform. Anyway, yeah, keep on fighting, guys. Laban lang, no? Kung nakakaranas kayo ng slowdown sa mga season, sa mga moment na talagang humihina yung business. It's natural, especially sa ngayon, sa panahon ngayon. Maraming business ang nagsara, no? So kung nandiyan ka, nakatayo ka pa, magpasalamat ka, be grateful na lumalaban pa tayo, no, sa mga struggle sa pagnenegosyo. Anyway, this is Oscar from Liwaliw Travels. Have a great day. Bye. Ciao.